Kakaiba ang mga opinyon ng mga senador hinggil sa pagbuhay ng panukalang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Iginit naman ng Malacanang na nananatili ang posisyon ni Pangulong Aquino sa naturang usapin. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Binigyan diin ng palasyo na hindi pa rin nagbabago ang paninindigan ni Pangulong Aquino hinggil sa pagbibigay ng military honors at pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Nauna nang ipinahayag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na hindi pa rin pabor ang Pangulo dito. That was long ago, from what I remember, when the President asked that a study be made. We all know the results of that, of the President's approval or disapproval of that matter. Siniportahan naman ito ni Senator Serge Osmeña III, biktima rin ng dahas ni Marcos noong martial law. I agree with the decision of President Aquino. Every human being has pluses and minuses. Hindi po pwede gawin na ang gawin natin is bilangin mo lang yung pluses, kalimutan mo na yung minuses. So it's a balance of both that is determined by the people themselves. Taong 1896 nang nagdeklara ng martial law si dating Pangulong Marcos, daan upang siya'y maupo bilang Pangulo sa loob ng mahigit 21 taon. Sa kabilang banda, iginiit ni Senator Bongbong Marcos, anak ng yumaong Pangulo, na dapat bigyan ng military honors at ilibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama nang matuldukan na ang kabanatang ito sa kanilang buhay. It is our continuing belief that as a soldier who fought heroically against the invaders in the Second World War, and as the longest sitting president, that it's my father's right to be buried in the libingan ng mga bayani. We're hoping that at any point may mangyaring ganyan na magbagong isip and the true spirit of reconciliation will finally come through. Pinabura naman ito ni Senator Cheese Escudero. Hindi may kakila, naging Pangulo siya. Hindi may kakila, naging sundalo siya. At dahil lamang doon, marapat na ibigay sa kanya angkop na burial rights. Mahigit 21 taon nang nakalagak ang mga labi ni Marcos sa Batac, Ilocos Norte, ang kanyang hometown. Taong 1989 nang pumanaw si Marcos sa Hawaii, ngunit taong 1993 lamang nang naiuwi ang kanyang mga labi sa bansa. Pero walang military honors at hindi rin pinayagan ng kanyang pamilya na mailibing siya sa libingan ng mga bayani. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.